Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito tayo po'y darako na po siya napakalagang bahagi natin bala ng programa na po siya ng pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin po sa atin beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na ating pinaglilingkuran. At patuloy po natin inaalala mga di malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, at ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Malugod din po akong bumabati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin dito sa Olongapo City, sa mga kapatiran natin nasa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos sa inyong mga kinalalagyan. Mga minamahal, kindly, makiisa po tayo, manalangin po muna tayo, upang minsan pa dumaloy po ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyo po mga webcast viewers, lalo na po sa mga may sakit, may mga taglay na karamdaman. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa malapang nung kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga kasalanan. Malapang na patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, Malapanginoon. Abutin mo po mga minamahal namin mga tagapakinig, Malapanginoon. Lalo na po mga may taglay ng mga karamdaman, Malapanginoon, may mga pangangailangan sila, dakilang Diyos, kabagan mo po sila sa pamagitan ng iyong banal na programa, Malapanginoon, maabot po ang mga pangangailangan at mga kahilingan ng mga minamahal namin mga webcast viewers, O Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal po, maminamahal, kaya hindi buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Isaiah 33 verse 5 and 6. Dito po sa Isaiah chapter 33 verse 5 and 6. Ang Panginoon ay nahayag sapagkat siya'y tumatahan sa mataas. Kanyang pinuno ang Siyon ng katulan at katwiran. At nagkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating stability of our time. Yung katatagan, kapanatagan sa ating panahon, maminamahal. Dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, ay sinabi po ng Banal na Kasulatan, darating po ang panahon, mga minamahal, na magiging mapanganib. Ang ating panahon, maminamahal, sa panahon natin ngayon ay dubang nakakatakot po, maminamahal, lalo na po sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Tayo po, maminamahal, ay nasa tinatawag na perilous time. Bukod sa may mga naglipanan ng mga masamang tao, masamang loob, maminamahal, ay tayo po inaharap sa iba't ibang mga tinatawag po, maminamahal, na kalamidad. Gaya po, maminamahal, ng mga lindol, yung gera, diyan po sa the Middle East, maminamahal, patuloy po ang digmaan po ng Iran at ng Israel, at sa iba't ibang panig pa ng mundo, maminamahal, sa Russia, at makikita po natin, maminamahal, na talagang wala nang payapang lugar, maminamahal, nandyan pa ang mga malakas na bagyo, rumors of war, famine, earthquake, maminamahal, talagang kinakailangan, maminamahal, magkaroon tayo ng kapanatagan. Kasi marami po, maminamahal, ang mga kababayan natin na hindi alam ang gagawin nila, maminamahal, yung nasisiraan po ng bait. Ang iba naman po, maminamahal, ay halos nagpapatiwakal. Lalo na, maminamahal, doon sa mga taong dinadamdam maigi yung kalagayan po ng ating panahon. Pero tandaan nyo po, maminamahal, sabi nga ng Banal na Kasulatan, ang lahat ng bagay ay pinahintulot ng Diyos para, maminamahal, hanapin natin siya. Para wala tayong ibang malapitan, para wala tayong ibang tatakbuhan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At, maminamahal, ang paglapit ng tao sa Diyos ay kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa.
Kaya pahintulutan ng mahal na Panginoon yan, maminaman ang mga bagay na yan. Kasi kung wala pong mga problema, kung wala pong mga kabagabagan, kung walang mga ganitong kaguluhan, mga minamahal, ang mga tao po ay hindi naaalala ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po sa nabasa po natin, maminamahal, sabi po rito, magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay magiging iyong kayamanan. Kaya nga dito po, maminamahal, sa banal na kasulatan, makikita po natin yung mga nakakatakot na kalagayan ng mundo natin, katulad po ng tinatawag po na earthquake. Dito po, sinabi na po ng banal na kasulatan ni Jeremias 25, verse 32 and 33, magkakaroon po, maminamahal, ng mga malalakas na mga lindol, magkakaroon po ng mga malalakas na bagyo. Mamaya, mababasa po natin sa Isaias, maminamahal. Basahin muna natin ng Jeremias, Kapitulo 25, talatang 32 hanggang 33. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 25, talatang 32 hanggang 33. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Mahukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-huliang bahagi ng lupa. 33. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga nakakatakot at mga malalakas pa ng mga bagyo, maminamahal. Yan po ay mababasa po natin dito sa mga banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, maminamahal, magkakaroon ng mga malalakas na lindol. At ang sabi pa, maminamahal, sabi rito, ang kasamaan ay mangyayari sa bansa, at sa bansa, malalakas na bagyo, ibabangon mula sa kahuli-huliang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yun ay magiging mula sa dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi na matataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan po, maminamahal, ay napapansin po natin, katulad po na nangyari po, maminamahal, dyan po sa lugar po, maminamahal ng Tacloban, at sa iba't ibang panig pa ng ating bansa, at sa iba't ibang panig ng mundo, maminamahal. Sabi pa rito, maminamahal, mababasa rin po natin sa Psalms 18 verse 7, magkakaroon ng mga malalakas na lindol. Sabi rito, maminamahal, basahin po muna natin. Sabi po dito sa Awit, chapter 18, verse 7, napagagayin na uga at nayanig ang lupa. Ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya'y napuot. Amen. Yan po'y kapahayagan ng kapuotan ng Diyos, maminamahal. Kaya nga, ito po mga bagay nito, maminamahal, ay ginagamit na paraan ng Diyos, maminamahal, para ang tao po ay lumapit sa Kanya. Para ang mga tao po, maminamahal, ay makaalala sa Diyos. Katulad po ng nakasulat pa rito, dadalawin tayo ng mga malalakas na lindol. Sabi na Isaiah 29 verse 6, malalaking mga kaingay, mga bagyo. Sabi rito, basahin natin Isaiah 29 verse 6, idagdag natin. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 29, talata 6. Sila'y dadalawin ng Panginoon ng mahukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol, at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo, at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Amen. Kaya yun po palang mga bagay na yan, maminamahal, katulad ng mga lindol, malalakas na bagyo, mga ipo-ipo, maminamahal, mga kalamidad. Ito po'y pagdalaw po ng ating pinakamamahal po, sapagkat marami pong nakakalimot sa Diyos. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, maminamahal, na kailangan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Kung ang ating pinakamamahal po na tatanungin, ang Diyos ay nananatiling Diyos, maminamahal, kahit wala ang tao, pero tayo po, mga minamahal, wala po tayong magagawa kung wala ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, maminamahal, sabi ng Biblia, but the Lord provide stability. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, sa kabila ng mga bagay na yan, magkakaroon ng mga malalakas na lindol, magkakaroon ng mga malalakas na bagyo, magkakaroon po, minamahal, ng kagutuman, magkakaroon ng pagtaas ng bilihin, magkakaroon ng digmaan. Sabi ng Biblia, ngunit, sabi po rito, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay magbibigay sa atin ng tinatawag na kapanatagan. Sabi, the Lord
And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Bibigyan tayo ng karunungan, bibigyan po tayo, mga minamahal, ng kapanatagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ng kaalaman, bibigyan niya tayo ng kaalaman, ng karunungan, upang maging panatag po tayo, mga minamahal, sa tinatawag po, mga minamahal, na tinatawag na kaguluhan. Ha? Kaya nga, kailangan malaman po natin, mga minamahal, how the Lord provide stability. Sabi rito, mga minamahal, nabasa po natin ng Isaiah 33 verse 6, mga minamahal, sa pamagitan po ng tinatawag na karunungan at kaalaman, and wisdom and knowledge, sabi, shall be stability of thy time. Ang tinutukoy po dito na wisdom, ang tinutukoy po dito na kaalaman, ay yung kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi po, mga minamahal, tinutukoy dito yung ikaw ay abogado, magaling na abogado. Ikaw po, maminamahal, ay magaling na engineer. Ikaw po, maminamahal, ay edukado. Ikaw po, maminamahal, ay scholar. Hindi po yan ang tinutukoy na karunungan at kaalaman. At sabi nga ng Biblia, maminamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi ng Proverbs 9 verse 10, ang tinutukoy na kaalaman dito, ang tinutukoy po, maminamahal, na karunungan dito, yung sabi ng Biblia, the fear of the Lord. Sabi, kindly, basahin mo natin Proverbs 9 verse 10. Dito po sa Kawikaan, chapter 9, verse 10. Ang pagkatapos sa Panginoon ay pasimula ng kanunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. Yan po, maminamahal, ang tinutukoy po, maminamahal na karunungan at kaalaman. Kapag tayo po ay mayroon takot sa Diyos, kapag tayo po, maminamahal, ay magkaroon ng totoong pananalig sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, magdudulot po ito, maminamahal na karunungan at kaalaman. At ito po ang magliligtas sa atin. Sabi, wisdom and knowledge shall be stability of thy time. Katulad po ni Haring Solomon. Nung panahon ni Haring Solomon, maminamahal, sa loob po ng 40 taon na kanyang paghahari dahil sa karunungan, dahil sa kaalaman na hiningi niya sa Diyos, mga minamahal, naging panatag, naging payapa ang pamumuhay po ng bansang Israel sa pamumuno po ni Haring Solomon dahil sa kanyang karunungan, dahil sa kanyang kaalaman. Kaya nga, sabi ng Biblia, maminamahal, how the Lord provide stability. Paano ang Panginoon magbibigay sa atin, maminamahal, na kapanatagan? Sabi, through wisdom and knowledge. Magiging payapa po tayo, mga minamahal. Sabi nga rito, kung mababasa po natin ang Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 21 hanggang 26, sabi ng Banal na Kasulatan, hindi po tayo matatakot, mga minamahal. Tayo po ay gagabayan, papatnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito sa Proverbs chapter 3, verse 21 hanggang 26. Ito po ang sabi ng Biblia. Dito po siya aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 21 hanggang 26. Sabi dito sa Kawikaan 3:21, sabi po dito, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. 22, sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. 23, kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. 24, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. 25, huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama pagka dumarating. 26, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang tinutukoy po dito na wisdom and knowledge, maminamahal, ay yung pong tinatawag po, maminamahal, na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan, sa gayon magiging buhay. Magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. Kung magkagayoy, lalakad ka sa iyong lakad ng tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahiga, hindi ka matatakot. Pagka ikaw ay mahiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot sa biglang pagkatakot ni pagkabuwal ng masama pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli.
ang itinuturo ng ating pinakamamahal na Panginoon dito, maminamahal, magkaroon tayo ng wisdom. Magkaroon tayo ng knowledge. Wisdom and knowledge. Sabi, shall be stability of your time. Ang karunungan at ang kaalaman, yan po ang magbibigay sa atin ng tinatawag po na kapanatagan, maminamahal, gaya po ng nangyari kay Haring Solomon. Talagang sa loob ng 40 taon, naging panatag, naging payapa ang kanyang pag-aari sapagkat meron siyang wisdom, meron siyang knowledge. Tayo po, pag tayo po ay nakakaalam ng salita ng Diyos, pinakikinggan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, lagi po tayong nanonood, lagi po natin pinakikinggan ang Jesus Miracle Hour, tayo po ay mapupuspos ng karunungan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, ito po ang magiging kapanatagan natin sa ating kapanahunan. Kahit ano man dumating sa atin, ano man ang dumating sa panahon natin, mga bagyo, mga malalakas na lindol, mga digmaan, anumang mga kaguluhan, mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, matataranta, hindi po tayo matatakot sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang gagabay, papatnubay sa atin. Sabi nga rito, kung mababasa rin po natin ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, talatang 12 at talatang 19, mga minamahal, ang karunungan, mga minamahal, ito po ang magbibigay sa atin ng sanggalang. Ang karunungan ang magiging sanggalang natin. Tayo iingatan ng karunungan. Maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, bibigyan tayo ng wisdom ng ating mahal Panginoon para alam natin kung anong gagawin natin, hindi tayo matataranta, hindi tayo mag-aalala. Maminamahal, sapagkat yung wisdom and knowledge na ibibigay ng Diyos sa pamagitan ng pinakikinggan natin mga banal na salita ang magbibigay sa atin ng patnubay kung ano pong hakbang ang gagawin po natin. Basahin po natin ito, Ecclesiastes 7:12 hanggang talo ng 19. Dito po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 12 talon sa 19. Sabi po, sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa mga tuwid bagay gaya ng salapi na sanggalang. Ngunit ang karilagan ng kalaman ay iniingatan ng karunungan. Ang buhay niya ay nagtatangkilik niyaon. 19. Karunungan ay kalakasan sa pantas na higit kaysa 10 pinuno na nangasabayan. Amen. Amen. Tignan nyo, mga minamahal, ang magagawa ng kaalaman natin sa salita ng Diyos. Ang karunungan, ang kaalaman na tinutukoy po dito, ito po, mga minamahal, ay nagmumula sa banal na salita ng Diyos. Kung idadagdag po natin itong Psalms 119, mga minamahal, verse 97 up to 100, ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito po ang pinagmumula ng karunungan. Magiging mas matalino po tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin, kahit sa ating mga instructor, kahit sa ating mga matatanda sa atin. Kahit sino pang mga marurunong na tao sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, hindi makakahigit ng mga karunungan ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagbabasa ng mga banal na salita ng malapang, sapagkat ang tunay na karunungan, ito po ay nagmumula sa mga banal na salita ng Diyos, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ito, Psalms, idagdag natin Psalms 119 verse 97 up to 100 kindly. Dito sa Psalms chapter 119 verse 97 up to 100. Sabi dito sa 97, o gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Sa 99, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Dito sa 100, ako'y nakakaunawa. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nasabi ng Banal na Kasulatan, how the Lord provides stability. Sabi po, nabasa po natin, through wisdom and knowledge. Sabi ng Isaiah 33, verse 6, through wisdom and knowledge, sabi dito, mga minamahal, shall be stability. Stability of our time and strength of salvation. Ito magbibigay sa atin ng kaligtasan, mga minamahal, kapag tayo po ay nakakaunawa ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng Banal na Kasulatan, the Lord, siya po, mga minamahal, ay ang tunay nating kayamanan. Ang ating kayamanan ay ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag tayo po
mga minamahal, ay nag-iingat ng mga banal na salita ng Diyos. Iniingatan po natin pakinggan ng mga banal na salita ng Diyos. The Lord is His treasure. Sabi nang nabasa po natin sa talatang yan sa Isaiah 33 verse 6, the Lord is your treasure. Siya magiging kayamanan natin, ang ating banal na salita ng Diyos natin pinakikinggan. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 3 at sa Mateo 13 talatang 44, mga minamahal, ang wisdom na ito po'y magsisilbing kayamanan po natin para tayo nakasumpong ng malaking kayamanan. Ha? Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos ang kinatataguan ng kayamanan at ng karunungan at ng kaalaman. Mga minamahal, sa pamagitan ng inyong pakikinig, mga minamahal, ito po ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Sabi rito, Colossians chapter 2 verse 3, at tungayan natin ang Mateo 13, talatang 44. Dito po sa Colossus chapter 2 verse 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Amen. Dito sa Mateo chapter 13 verse 44. Mateo 13:44, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang tunay na tinutukoy ng kayamanan, yung salita ng Diyos. Dito po manggagaling yung ating wisdom, yung ating knowledge na tinutukoy sa banal na kasulatan na siya ang magbibigay ng kapanatagan sa ating isip, sa ating puso, ang salita ng Diyos. Sapagat ang taong nakasumpong ng salita ng Diyos, sabi, gaya na nakasumpong ng malaking kayamanan sa isang bukid. At inilihim niya ito at sa kanyang kagalakay, yumaon, ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, binili niya ang bukid na yaon. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag nasumpungan mo ang salita ng Diyos, kapag ikaw po'y naging tunay na mga mananampalataya ng mga banal na salita ng Diyos, mga minamahal, daig mo pa ang nakasumpong ng malaking kayamanan. Daig mo pa nakasumpong ng kayamanan. Bakit? Sapagat si Kristo po ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at ng karunungan at kaalaman. Ito yung tunay na stability natin. Ito yung tunay na kapanatagan natin, mga minamahal. Yung masumpungan po natin ang mahal na Panginoon Kristo, masumpungan natin sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ito po ang kinatataguan ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Nasa atin ang tinatawag na stability. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nakasumpong ng banal na salita ng Diyos. Kapag nasumpungan mo ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, matutulog kang gaya ng sanggol. Gaya ng maliit na bata, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Habang ang mga tao po, mga minamahal, ay natataranta, sila po ay halos hindi makatulog sa mga nagaganap sa paligid po natin, sa mga nangyayari sa panahon natin. Mga minamahal, tayo po, sabi ng Biblia, tayo po'y payapang matutulog sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nasa atin. Hindi tayo matatakot sapagkat sabi ng Biblia, 1,000 ang mamamatay sa iyong siping. At 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Mamamatay lahat ng mga taong nakikilala mo na hindi naglingkod sa ating malapang, pero ikaw, payapa ka, maminamal na tiwasay na matutulog sapagkat nasa iyo ang ating malapang. Basahin natin ang Psalms 91 verse 7 hanggang 10, kahindig. Dito po sa Awit, chapter 91, verse 7 to 11. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. 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 Idagdag natin sandali ito pong Awit 4, talatang 8, idagdag natin. Awit, Psalms 4, verse 8. Dito sa Psalms chapter 4 verse 8. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog, sapagat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Amen.
Ha? Payapa kang matutulog, payapa kang hihiga sapagat ang Panginoon, maminamahal, pinatataan tayo sa katiwasayan. Tayo po, maminamahal, ay papatnubayan, iingatan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, 10,000 mamamatay. 1,000 mamamatay sa iyong siping, 10,000 ay sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Mamasdan lamang ng iyong mga mata, makikita ang ganti sa masama. Sapagat ang ating mahal na Panginoon ay ating kanlungan. Maminamatan, sabi po ng banal na kasulatan, walang kasamaang mangyayari sa iyo ni sa anumang salot na lalapit sa iyong tolda. Sapagat siya ay magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sabi ng Psalms 91 verse 11, yan po, mga minamahal, ang ganti ng mga taong pong mga minamahal, may kapanatagan sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, basahin po natin ang uling talata. Mga minamahal, dito po tayo sa Psalms 48 verse 14 at mamaya Jeremias 26 verse 13. Basahin natin ang dalawang uling talata. Dito po sa Awit chapter 48 verse 14. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailan-kailanman. Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Amen. Ito sa tulad po ng Jeremiah, chapter 26, verse 13. Jeremiah 26:13. Kaya't ngayon pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong magawa at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at pagsisisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, kapag tayo po ay nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos, maminamahal, ito po ang ating magiging kanlungan. Siya po, maminamahal, ang ating magiging patnubay, magpakailanman, at hanggang kamatayan, tayo po'y sasamahan, iingatan ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, ang huling abilin sa atin ng ating malapano sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito, pagbutihin nyo ang inyong mga lakad, ang inyong mga gawa, at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon Diyos. Pagsisisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Lahat ng mga nangyari sa banal na kasulatan, mga nakasulat dito, maminamahal, hindi niya gagawin sa atin kung tayo po, maminamahal, ay pagbubuti natin ang lakad natin, mananampalataya tayo at tatalimahin natin ang salita ng ating malapang noon na tayo'y magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya sa gabing ito,